Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Congressman Zaldico na umuwi sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Sa isang bagong post sa kanyang social media, idinetalye ni Ko ang umano'y mga hinatid na bilyon-bilyong pisong halaga ng pera para umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naglabas ng bagong video sa kanyang social media page si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dito, muli niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, kauupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair nang nakatanggap na siya ng utos mula kay Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita naman ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng mali-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Umabot daw sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihinga namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay ng bagong video na ito ni Ko. Pero sa isang press con kanina, hinamon ni Pangulong Marcos si Ko na umuwi na lang sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Sinusubukan din namin makuna ng pahayag sina Romualdez at Cadiz kaugnay ng bagong video ni Ko. Sina Navotas City Representative Toby Tiangco, naniniwalang walang kinalaman sa isyu sa budget ang Pangulo. Nasaksihan daw niya kung paano sitahin ni Pangulong Marcos si Romualdez dahil umano sa pagkuha ng pondo. Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsan ang Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez, no? At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship project. Isa pa lang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Zaldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA
noong January, wala yung mga projects na yun. Pinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon. Noong isang linggo, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina Romualdez, Co at iba pa. Sa referral ng ICI, sinabi nitong isinumite nila ito nang walang findings o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez. Bagay na binigyang diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Dati nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa flood control projects. Isinumite naman ng PNP-CIDG sa ICI ang halos 100 kahon ng ebidensya at dokumento galing sa kanilang investigasyon sa 28 flood control projects mula sa Region 1 hanggang Region 9. Once po talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.